mula Tanawang, Batangas, papunta ng Maynila. Para magabot ng biyaya sa taong nangangailangan ng tulong at awa. Maliwanag. Oo, maliwanag sa mukha. Kasi dati. Asawa ho? Mag-asawa sila. Mag-asawa sila. Maliwalas ng mukha. Nakapunta ka ba dito nung bago pa lang? Hindi po. Pero sinasundan po ako ni Carlo kasi ng ano. Ulit, Carlo talaga nung ganun. Oo, ganun. Ako, awkward na 1 month na siya ganun. Nasa-action yung play. Bata pa po ako nun eh. Oo, sa JIL tayo. Dati. Doon ako nag-start na pumasok sa pagiging Christian. Sino yung nag-ano sa'yo nun? Siya nag-aya. Tanda Hinanap mo. ko yung sarili ko. Hindi, tanda mo meron. Nakalimutan ko Kasi dito sila sino ano yun, eh. nag-start ako sa mga Bible study sa atin. Siya na Bahay. siya. Kasi ako si Beth ang na-handle ko eh. Si Beth. Oo. Kasi nagbahay-bahay ho. Tapos, nag-ano naman ako na after na noon, ayun na, doon na nagsimula yung pagkapit ko sa Diyos. Kaya sobra akong ano, kapit sa Kanya. Sa ano mga pagsubok. Kumbaga parang daming napagdaanan. Tatay, kuya, kuya ko. Ako. Sunod no, di ba? Oo, ako. Kaya yun nga, sabi ko nga, si Ate Alsa, di ba? Christian, biglang Christian. Yun ang tayo kumapit. So yun ako yan. Yun lang, naikwento ko lang. Nahabag lang ako sa mga ganyan. Pero gusto ko lang bigyan ng konting ano lang sa nangyari sa buhay namin. Na hindi patayan yung natural sa atin, di ba? Natural sana may mangyari yung mga ganyang bagay. Pero kapit lang tayo. At yun kuya, paano nag-start yung ganyang pangyayari kay Ate Mary? Nag-start siya sa ano, parang dengue. So, on and off yung lagnat niya. Mataas, tapos biglang mawawala. So, kakasinat, tapos magkakasakit. Tapos, yan, nagkakaroon siya ng rashes. Para sa dengue siya. So, pina-check up namin siya kung saan-saan. Puro ang sagot sa kanya is, puro nababa ang platelet. Puro ganun ang sagot. Ibig sabihin, wala kang makuha kung anong klaseng sakit pa siya or what. Wala sila may sagot sa akin. Tapos dumating na yung time na gabi na, gusto niya magpaswero, nalalambot na nga siya. Kasi pinuntahan namin na mini hospital siya actually, ayaw niyang sa Makati din. Pwede mong banggit naman ako. So, wala sila available na doctor na saka physician. So, nag-decide siya na umuwi na lang ng bahay. Sabi ko gano'n, nasakyan kami, pauwi kami ganyan. Sabi ko, ba tayo masalaw? Makati na ganyan. May card ka na hindi naman mapapagastos, ganyan. So, sabi niya, basta ayaw, wala ka na makaaway na doktor, no, wala nga, gusto niya lang umuwi. Yung lalata na rin siya. So, di uwi kami sa bahay, ganyan. Kinabukasan, may pasok ang mga bata. Nasikaso ng mga bata, siya nakaseparate siya ng room muna. Kasi nga yung advice sa kanya, dun sa pinampuntahan namin ng gabi, na kailangan mag-isolate siya ng room. So, ginawa niya, nag-isolate siya ng room. So, hindi namin siya masyado na monitor nun. So, puntahan lang, madaling araw, bababae kung ganyan, check ko, tulog siya, ganyan. So, nung morning na, breakfast na kami, inaya ko na siya kumain. Pagbaba ko ganyan, binaba ko muna yung mga babata, tapos inaya ko siya mag-coffee. Tapos, sagot niya sa akin, yung parang sagot na buwisit na inis na inaantok pa. So, may response, di ba? O, di, sige, bibigyan ko. Kaso muna yung mga bata, papasok sila. After mga 15 minutes, akit na utak sa kanyang ganyan.
Nagulat na ako. Yung nakatingin na siya sa akin yan, tapos maya, uy, P, mami, ganun ko na, ginigising ko na, medyo bumibigat na yung kamay ko, ganyan. Kala ko yung bibilo, parang lang, ganyan, trip lang. Wala, nakatingin sa akin yan, maya, gumano na yung isang mata niya, tapos gumano yung isang mata, pagit na. Sabi ko, natakot ako, katalo pa yung exorcist, ganun. Di nagitla akong ganyan, kinanong ko yung kamay niya. Kala ko kasi stroke. Umangat, may angat niya. Sabi ko, hindi stroke to. Ngayon, hindi atake, ginanong ko. Gumanon siya, nasaktan. Masakit yung dito niya, sabihin. Nasaktan siya, nagkaroon siya, response siya. So yun yung time, tinawag ko na yung panganay namin. So, binuhat na namin siya, dinala namin sa hospital. Yun, yung pinuntahan namin ng gabi. So ngayon, ano yung findings po ng doktor? Anong sitwasyon mo ngayon? Ano siya, yung... Ano yung nakita? Hindi siya, ano? Viral siya. Viral infection. Encephalitis. Pero hindi matukoy kung siya ay virus o bacteria. Yun, yung nagpapapaga sa utak niya. Ano sinasabi ni ano, parang nakakalo na parang nakagat daw? Naasok? Before yun, hindi siya considered kasi ano, yung gasgas niya walang sugat or nagtugo. So wala yun. O hindi siya kino-considered ng mga doctors. Kailan pa yan? Kailan pa nagsimula yung ganyang kalagayan? Actually, lagpas na kami 1 month dito eh. 1 month tayo. Oh, tapos yung sa kagat kabo ng aso na yun. September. Oo, gano'n. Bago sa ano. So malaki-laki. Oo. Kasi ICU. Sa October 3 tayo dito. October 4. Ang trio yun sa kabilang hospital. Sa isang araw ba, ano yung mga gastusin niya na pwedeng i-provide? Sa isang araw, ano yung mga pinuprovide sa kanya ng mga gastos? Kung tutuusin. So, kalimitan no, yung sa mga medicines niya, yan. Yung pinaka-main sa kanya, yung mga adult diapers, yan. Tapos yung mga underpads niya, yan. So, sa mga alipot. Bakit sa baby, lumalabas na parang nire-report tayo na at least 100,000 ang maisunod dun sa ating running. Oo, kasi Para sana kasi yung mga antibiotics. ang running natin yun, kung tutusin, abutin mo siya ng ano eh. Pag pinlastas mo siya, abutin siya ng halos 4 million na. Oo. Pag tinutal mo mga 80. So, ganun yung singil sa atin halos every other thing sa billing sa credits. Isa maabot at cover niya. Kaya nga. So, ibig sabihin, ganun katindi yung mga gamot na ibinibigay sa kanila. Iba talaga crisis yun ang outbreak kamatay na namin. Pati mga antibiotics. Okay naman ito nga sa kanya yung isang gamot lang, isang vaccine lang para dun sa pamamaga ng utak. Diba 100, buti nakatawad na tayo. Oo, yun. Dapat 150k, isang vaccine, 5 vaccines ang kailangan. So, 5 natawaran days naman yun. siya ng 130, times 5. So, doon pa lang sa vaccine na yun para sa paumot pa. Yun pang ibang mga gamot. Ito kasi naman hindi na masyadong pagkayo. Hindi na masyado, no? Hindi na masyado. Improvement na siya. Kasi yun yung sinasabi. Kaya ganun yung mata niya. Kasi nga raw, yung likido sa utak natin na umaakyat na nakaharang ng paga. So, ayun yung chances na pwede siya magkaroon ng hydrocephalus. May ipon yung liquid sa ulo, lalaki yung ulo natin, yun daw yun, nangyayari. So, nung tumagal-tagal naman, dumiretso na yung tingin niya. So, ibig sabihin, nabawasan na yung paga, nakakalusot na yung fluids. Kaya pala duling siya dati. Kaya siya nagduling kasi naipunan yung tubig. Yun, yung gabing yun, yung time na raw na yun, ganun daw yun. Kaya ganun na yung pakiramdam niya, ang bigat-bigat na yung pakiramdam niya. Kasi tinutulak na yung mga organs sa ulo niya ng mga fluids. So yung palagayan mo ngayon, malaki na yung improvement niya, no? Doon sa di ba kasi noong una, malaki na namin sa isang hospital muna namin binalik na natin sa kanila. Talaga siya, matayin na talaga, di ba lang? Maitim na Talagang maitim. Maitim na yung makuko, mga bata. Maitim na Talagang maputla. malamig na malamig siya, Maitim na maputla na siyang maputla. kulay.
Tapos ayun, pinag-pray over namin siya, ang laon-laon ng paa. Tapos may nakita na naramdaman ko, ano na siya, mainit na siya. Kasi kasi talagang sabi ko, ay Lord, bibigyan mo ito ng second life. Yun, tapos yun. Pero kaya lang walang ICU doon sa dinalhan namin, pinagdalhan. So kaya, kasi dito yung tatrabaho yung doktor ni Joe. Kaya pinarasas na nakapalipat dito kahit na hindi namin alam kung ganun pala. Ganun pala katindi yung naging sakit niya. Sabi nga dito, rare nga raw yung case niya. Rare yung case niya. Kaya hirap lahat. Puro halos tag-negative siya lahat, everything. Tapos pinusisi lahat. Sa gantong virus, sa gantong bacteria. Lahat nag-negative siya halos. Kaya hanggang till now, hindi nila ganun maano yung case niya. Dati nag-TB meningitis pa siya, di ba? Tapos dami mga findings na. TB sa TB meningitis. Sa utak din. Sa utak din. Sa utak nila. Pero nag-negative siya sa Nag-negative meningitis. naman siya sa sumunod na mga check na lab test. Tapos ay pinaka ay encephalitis. 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 Ano daw yun? Base sa yung mga research na napapagtanong namin kasi ganoon din yung sakit ni Pastor. Ano siya yung stress, tapos ay pagod. Di bumaba yung immune system. So, yung virus nakapasok sa utak. Yun yung nag-cause. Dahil namaga yung utak. Yun yung nag-cause kung bakit yung lahat ng internal organs niya nag-malfunction. Kaya ganun dati hindi yung naging ano. Kaya ngayon sabi ko sa kanila, mahalaga yung nagbabantang. Encourage yun na gagaling ka. Tiwala ka lang sa Lord. Maraming sinusuporta. Salamat talaga ito. Ang dami talaga sinusuporta. Thank you kayo para sa kanya. Oo, nagpe-pray at nakakasupport sa kanya. Kasi hindi namin naman kaya. Love na ano nito. Kahit yung mga boss niya, yung lahat, basta mga kaibigan, kakapatid, tulong-tulong, side dito, side pati ikaw nakaabot pa sa'yo. Kaya okay lang naman. Pero continue, kasi ang ano dito, continuous kasi yung treatment. Kaya mabigat siya. Matagal talaga siya. Kasi kasi na inabot ng 6 months. So, kailangan talaga siyang yung mga antibiotics, kailangan talaga siya hindi mapapakda ng gamot. Talaga yung, kaya continuous kami nagsisik talaga ng health. Ay, pinakapala namin ang mukha namin. Importante yung buhay. Oo, Kesa sa pride. Kaya nga, kahit sino na lang. Kahit sino, pagdating na ganyang sitwasyon, nako. Sa palengke nga, wala na akong, hindi mo naisipin, wala na akong pakialam. Sasabihin na, wala na akong, parang kung ano sasabihin nyo, basta maging okay lang. Tama. So yun, yung mga daily, ano nyo, yung mga daily needs po ninyo, kailangan na ma-provide natin yung ano, yung mga gano'n. So ngayon, ito, dahil ngayon dito, kuya, okay lang no, kahit ma-videohan natin yung mga ganitong scenario, no? Oh, yes. Okay. Ano po, ito, may binitbit akong, siguro, malaking bagay na daw, kahit pa paano siguro po, na tulong para sa inyo. At alam ko naman po, yung mga kabunsuan natin dyan, tinatawag natin ang mga kabunsuan, alam ko na sobrang daming nating kabunsuan dyan na nagmamahal sa ating kapwa. At isa na nga po dito, alam nyo yung mga kabunso, sa pagbabalik po uli natin ng ganitong gawain, nananawagan din po ako sa mga mabubuting loob na tulungan po natin yung pamilya po ni Ate Mean, Kuya Alan, sa po ng ating pamilya. At alam ko po na nandyan kayo para suportahan. At alam ko rin po na yung mga mabubuting loob yan, na may kusang loob po, na handang tumulong po. Nagmamakaawa na po kami, nagmamakaawa na po ang pamilya na to. Gaya po ng usapan namin kanina, kalimutan natin yung mga pride, kalimutan natin yung mga bagay na ganito. Dahil ang nakataya dito ay isang buhay. Hindi po natin alam, minsan, na binibigyan tayo ng pagsubok ni Lord, na minsan, akala niya siguro naliligaw tayo, pero hindi natin alam na itong tao na to, na pag naging maayos, siya yung magiging way ni Lord, na kumbaga magbigay din ng magandang balita para sa atin, na siguro ito yung way niya ni Lord para sa kanya, na ganito yung mangyari. Pero in Jesus name, alam naman ni Lord na pagagalingin natin siya. Sa tulong po natin,
maging way din po tayo mga kabunso sa kagalingan ni Ate Mean. Ayan po, again po nanawagan po ako na sana matulungan niyo po kami na mabigyan pa ng pangalawang pagkakataon na mabuhay si Ate Mean po. At sa tulong po ng ating mga kabunsuan, ito na po, nakarating na po ang una nating binigay sa kanya at alam po natin na magtutuloy-tuloy ito sa pangalan ni Jesus. Alam ko po na nandyan kayo para sa akin, sa mga supporters po natin at sa pamilya nila. Kuya. Ay, malaking tulong sa amin ito. Sobra. Salamat sa inyo na isa kayo sa mga ginamit na instrumento ng Panginoon. Nakaiyak na. Sobra at labis sir po. Alam nyo po, ang kailangan... Malaking tulong kay Mean. Opo, sobrang laki po yan. Hindi naman, siguro, ano lang po yan. May probad lang po yung sa isang araw. Imagine po, isang araw kailangan ng 100 plus, 100,000 po. Para lang maano po natin, ma-save po natin, ma-sustain po yung, yung treatment ni Ate Mean po. At sa tulong po ninyo mga kabuso, sobra-sobra po ako nagpapasalamat dahil naging way po kayo. At alam po, patuloy nyo po kami sa suportahan sa ganitong bagay po, sa ganitong sitwasyon po. At ayan po, in Jesus' name magtutuloy-tuloy yan po yan. Yes, amen. Kita nyo naman po yung kalagayan ni Ate Mean. Ang hirap po, sobrang hirap. Sobra. Nakaka-relate po ako sa ganitong bagay kasi alam niyo naman po, ilang mga nangyari na po sa buhay namin, sa buhay ko. Kaya nakaka-relate po ako. Ang hirap po. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Tulong-tulong na po lahat. Kailangan po talaga natin ma-maintain yung ganitong bayarin, Panginoon ko. Diyos mio, Marimar. Ayan po, again, maraming po salamat sa lahat ng mga kabuso na patuloy po sumusuporta at tumutulong para sa atin sa ganitong gawain po. At si Lord na po ang bahala sa inyo in Jesus' name, siksiklik at tumaapaw sa lahat po ng biyaya na binibigay niyo po sa inyong kapwa. Ayun po, Kuya, ano masasabi mo naman sa ating mga kabusuan? Sa mga may magagandang puso pa dyan na maaaring makatulong pa sa aking asawa, in advance po, nagsasabi na ako ng maraming salamat po sa inyo sa paggamit sa inyo ng Panginoon, sa pagkatok sa inyong puso na matulungan ng aking asawa sa tuloy-tuloy niyong pagpapagaling. Ito'y talagang buong buhay po namin pagpapasalamat po sa inyo, lalo't pag siya'y gumaling. Ito'y malaking tulong po sa amin. Maraming salamat po. Yes po. Kaya Kuya, tatagal lang natin alam ko nandiyan si Lord para kay Ate Mean. In Jesus' name, no, Ate Elsa. Yes, una yung Diyos talaga. Kayo, Ate Elsa, bilang kapamilya. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, lalo na po sa panguna po ni Mix. Nakita po namin yung magandang puso niyo sa pagtulong sa kapwa, kaya kami po inaabot. Kaya sa inyo po na patuloy pa rin pong makikitulong sa Kanya. Pagpalain pa po kayo lalo ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. At Kuya, thank you. Sa inyong salamat. Tuloy-tuloy yan. Sa inyong salamat, lalo sa Panginoon. Salamat. Si Lord na po ang nagbigay niyan. At si Lord na nagbulong sa akin, nagsabi sa amin. Alam niyo, bago dumating yung mga ganito, bago dumating sa akin yung ganitong balita, ang dami pong mga tao na nag-ano sa akin. At sabi ko nga, tapusin ko muna, dapat kong tapusin. At buti na ko na to. Kaya, hindi yung alawat ni Elsa. Araw-araw kami nagtatanong kay Nini, kay Carlo, kumusta na yung kalagayan ni, parang sabi ko nga, it's time. Kailangan ko na talaga kasi pagkagaling namin, alam yun naman yung pagkagaling. Kakadraman pa ka kami ni Carlo. Hindi naman kami sanay na nagdadrama po. Kahit kami nga nagkakadrama na sa pamilya, alam mo kung bakit. Kasi di ba ICU, malaki ang deal. Siyempre, kaya nilipat sa room. Parang yung isang partido, ilipat na. Yung isa, huwag muna, critical pa. Kasi nga, financially, Kaya, salamat talaga sa inyo. Salamat po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy po yan. Hanggat ang i-update sa prayer, tulong-tulong tayo na makaano siya. Ma-update lang po ni Carlos si Nini. Ano lang po kami. Dito lang po kami.
support. Promise. Promise siya, kuya. Salamat sir. Alam ko yung stress. Grabe. Stress. Ang sakit. Ang sakit. Ang Ako sakit. ay naghihintay nga na ako na mabilis ang balintawak at meron akong picture. Ako yung talaga magpapasto-pasto na. Para Diba? kami, Mga ganung- papakapalan yung Mga ganong bagay, kailangan na gawin natin. Eh, no? Pwede mo siya silipin to sa loob. Hindi po, sige, okay na po dito. Nakikita ko naman po. Baka ko'y mas lalong maano. Ako po, Mababaw. hindi po ako nasama dyan pag naggaganito po siya. Gawa ko nauna pa ako umiyak Siguro sa ito mga yung ano ko, sarap. ito yung Elsa, ito yung binigay sa akin ni Lord na gawain. gawain. Kasi pinangako mo din to. Pinangako ko kay Lord. Tama din sabi ko kay Ito, ano, sa lahat ng hindi hindi alam ng nahabag iba. ako eh. Nung sabi ko, pandemic po, nag-start ako na mag-vlog. Sabi ko, Lord, sabi ko, ito yung ipapanalangin ko sa iyo na ikaw na po ang bahala para sa akin. Maging success man ako o hindi, kayo po ang nakakaalam. If ever po na mangyari yon, Lord, gagawin ko po ang mga bagay na gusto niyong gawin ko. At yung pangarap ko eh, dati pa po hindi ako nagbablog, tumutulong na ako. Napunta sa Hindi Boys po Town alam lang. nila yan. Hindi alam nila yun eh. Ay, ng inay ko kasi syempre po, may mga kanya-kanya tayong ano eh. prinsipyo. Doon ako na nahubog. Nasabi ko, bakit ako napaprovide ko yung mga ganitong pangangailangan, bakit yung ibang tao hindi. So doon ako. Ang inon ako lagi mga Boys Town sa Marikina ako, yung mga bata, tapos yung mga Pombordi agent, yan. Bibigay ho kami ng mga Pag magpasko na. Pasko, mga gift, mga bigas, Dati pa nung wala pa pagkain, nagluluto kami para dalhin doon, nagpapaluto kami para dalhin doon. Yun yung mga gawain namin dati at yun yung gawain ko dati. Sa mga street dyan, yung mga bata nakikita ko, bibigay ko. Awa ng Diyos, Lord, thank you sa blessing. Kung ganyan ang ginagawa mo sa kapwa mo, mapagbigay ka sa kapwa mo, kung anong meron ka. Dahil yung atin, di ba sabi nila, kung anong meron ka, hindi naman sa'yo yan. Binigay lang ni Lord yan. Pinagkatiwala lang yan. At i-spread mo yung ganito. Hindi lang dahil sa material o kung ano man, nandun yung pagmamahal mo eh. Pag nakita ni Lord yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, hindi imposible na lagi siyang nakagabay sa iyo. Di ba natin sa ang For sure, sarap. babalik sa iyo ni Lord. Babalik Babalik sa iyo ni Lord at 666 league naman. Yes. At sa mga hindi sa mga hindi pa kasi nakakakilala kay Lord, hindi nila alam kasi kung paano kumilos si Lord sa buhay. Sa buhay natin. Tingnan nyo. Kanina yung sinabi mo, Ate Elsa, nung ikaw ay pinag-pray over mo siya, nakakala mo ano-ano na. Pero in Jesus name, di ba nag-miracle kagad si Lord? Biglang medyo humupyaw. Ibig sabihin noon, yung kapangyarihan ng Diyos, talagang yung spirit ng Diyos, yung ano niya, nandyan talaga. Nandito sa akin. Doon pa lang nakita ko na talaga na may second life to eh. Yeah. Kaya hindi ako namumove ng mga balita na, si Mayan may gano'n, may lagnat, gano'n. Hindi. Sabi ko, Lord, dadaanan na talaga to. Kasi matagal talaga tong gamutan. Sabi ko naman talaga sa kanila, umpisa pa lang, mahabang gamutan to. Kasi itatest talaga ng Lord yung faith natin sa kanila. Yes, totoo po. Totoo yan. Ang hilig na mag-test, no? Oo. Kaya Grabe. salamat talaga sa mga taong hindi hipo na. Yes, Para oo. masustain din yung pangailang provision. Yung Yan. financial. Kasi, Di Mayan, yan. Gagaling ka na. Okay yan. So, ayun. dati kung pupunta ka dito, mga first 2 weeks, talagang hindi nagulat. Hindi siya nagalaw. Talagang Kita mo manas kayo, na manas. kita ba yung mga tao dito? Yes, kita niya. Nagalaw yung daliri niya. Mag-alis ka ng... Kilala pa ba ako? Oo, kilala ka Bata na. pa ako. Ay, grade Pumunta ka 1, din. grade 1. Punta ka dito sa Pakulit, baka makikita. Kilala ka na. Pero,
Nagalo-dali. Kaya lang talaga medyo, isa yan sa side effect, isa yan sa side effect ng sakit niya. Yung may memory lapses, kaya, pero gagaling yan. Kailangan lang talaga tiyaga at magkakaisang pag-aalaga. Tiyaga, pananampalataya. Tsaka support ng pamilya. Support ng pamilya. Importante. Yeah. Gusto mo pumasok? Tara. Ayaw mo na. Pwede, diba? Ayaw mo na. Yugi, kapatid din eh. Kapatid ko. Unang picture ha. Paiyak na kanina eh. Kung sa pagyo natin. Minsan, hindi natin alam kung kailan tayo kakatukin ng Diyos para maalala natin siya. Ang buhay ay hiram lang natin sa Kanya at siya rin ang may karapatan anuman ang gawin niya. Huwag makalimot, kaya habang nabubuhay tayo sa mundo, gawin natin ang tama kung ano ang nakakalugod sa Kanya. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil sa ganung paraan, parang siya na rin ang iyong minamahal.